Yun, may bakante dun no. Ge, mabili lang ako ulam. Sige boy. Ate, isa nga pong bopi sa akin. Okay, sandali lang. Ano ngang sa'yo, kuya? Opis po, isa. Tsaka pengin na rin po ng sabaw. Eto po. Salamat po. Yun, anong sabaw ngayon boy? Sinigang yata to. Makahingi nga din. Ate, pwede po makahingi ng sabaw? Okay. Nyan, may ulam na ako boy. Malupet! I will not let you destroy my world! Technique pag walang ulam experience. Karamihan naman siguro sa atin dito naranasan ng walang maulam. Di ba? Kaya nandito na naman ako ngayon para i-share sa inyo ang mga technique na ginagawa ko pag walang ulam. Tubig asin. Ito ang number 1 solution namin kapag walang maulam. Paraan namin ito kapag wala na. Para kahit papaano naman magkalasa yung kanin. Nilalagyan din namin ito ng tubig nang sa gayon madali namin itong malulunok. Ang hirap kasi lunukin ng kanin, lalo na kapag bahaw. Tapos may tutong pa, ay talagang masasamid. Kung gusto mong mag-ulam ng tubig asin, mas maganda kung bagong saang yung kanin mo. Mas okay kasi ito kumpara dun sa bahaw lang. Toyo mantika. Nasubukan nyo na rin ba mag-ulam nito? Papa ko nga pala ang nagturo sa akin mag-ulam nito. Nakita niya kasi akong nag-uulam ng toyo lang Tutoy, subukan mo lagyan ng mantika yan. Mas maganda. Sige pa. Wow, oo nga no. Sabi sa'yo ang galing ng papa Malupit. Hindi ko inakala na may isasarap pa pala yung toyo lang. Kaya mula nun, sineshare ko na din sa mga kaibigan ko yung paraan na yun kapag walang maulam. Kape. Isa din itong technique kapag wala ka ng maulam. Tamang mainit na tubig at kaunting asukal lang, ayos na. Masasabi kong mas mayaman ka ng slight kaysa sa toyo mantika at tubig asin lang. Pero kung gusto mong mag-upgrade ng konti, mas okay yung 3-in-1. Talagang malupit. Mas malinamnam siya isama sa kanin. Milo. Ito naman ang inuulam ko kapag medyo may kaya-kaya kami. Minsan nga mas gusto ko pa tong ulamin kaysa dun sa normal na ulam Bakit Milo ang inuulam mo? May itlog naman dito Minsan, tinitimpla ko ito at saka ko nilalagay sa kanin. Pero mas masarap kapag mismong pulbos yung nilalagay mo. Alam nyo bang maingat ko pa nga binubudbud ito sa kanin? Gusto ko kasi balanse yung paglagay ko ng Milo. Yung makikita mong may pulbos talaga lahat ng kanin. Mas masarap kasi yun kaysa dun sa basta ilalagay mo lang Pag bagong saing yung kanin, pinapalimig ko muna ito bago ko lagyan ng Milo. Nababasa kasi yung Milo dahil sa pawis ng kanin Kaya pinapalimig ko na lang muna yung kanin. Mas masarap kasi pag tuyo yung pulbos ng Milo. Feel na feel mo talaga yung pagkayabo niya. Meron pa nga itong kasama Alam nyo ba yon? Yung Ovaltine? Hindi ko alam kung meron pa nito ngayon. Yang dalawa na yan ang madalas kong ulamin dati. Gatas. Kagaya ng Milo, mas madalas kong binubudbud ito sa kanin kaysa sa itimpla. Mas mahal nga pala ito kumpara sa Milo. Parang twice yata yung presyo nito Kaya kung gatas ang ulam mo, masasabi ko talagang mas social ka pa kaysa sa mga una kong nabanggit. Kaya isa talaga ito sa paborito kong ulamin dati. Hanggang sa naging high school ako, talagang inuulam ko yung gatas. Mas masarap nga pala ito kung sasamahan mo ng asukal. Kaya yung mga nag-uulam ng asukal dyan, dapat samahan nyo ng gatas para mas malupit. Naalala ko pa noon, kasama ko yung mga kaklase ko mag-lunch noon. Ang baon ko noon kanin, tapos gatas, tapos may dala pa akong asukal na nakalagay sa plastic labo. Alam niyo yung plastic labo? Basta yung plastic labo. Ay, masarap ba yan? Oo boy. Patikim nga.
Oo nga no. Ayos yan na. Yan nga ulamin ko bukas. Hadoy ka, may ulam ka naman. Oh, inyo na lang oh. Itong gatas ang uulamin ko. Alalang-alala ko pa noon. Kahit meron siyang ulam bumili pa talaga siya ng gatas at inulam niya din. Abay, matindi. Pero okay na din. Nakalibre naman ng ulam di ba? Nakaulam na din ba kayo ng chichirya? Yung mga ganito inasal, sirena, sasas, bangus, kisses, basta marami pa yan Mga tigpipisa lang yan, kaya talagang the best yan pag wala ka ng maulam. Pero kapag may budget ako, kire ang binibili ko, yung malaki. Honey, nakaulam na ba kayo? Ewan ko ba kung bakit naisipan kong mag-ulam ng honey? Siguro talagang mahilig lang ako dati sa matatamis, kaya pati honey, inulam ko na din. May kasama pa nga yan yung bar nuts. Yung kulay blue parang honey din siya pero iba yung kulay ng pabalat niya. Pati nga pulburon sinubukan ko na din ulamin Pero nung una lang yon. Nung sumunod na hindi ko na inulit at nauutana ako. Fishball at kikiam. Isa ito sa the best ulam pag wala ka na talagang maulam. Lalo na kapag masarap pa yung sauce. May nagtitinda kasing malapit sa amin nito noon kaya nakakapag-ulam ako nito. Minsan halos pakkawin ko na yung tinda nila. Bumibili na kasi ako ng maramihan nun para meriendahin tapos yung iba, inuulam ko. Pero minsan, bumibili na lang si mama ng isang balot ng fishball at kikiam para daw mas makatipid. Mas marami kasi kapag isang balot na yung bibilhin mo Minsan naman, kapag walang-wala na kaming maulam, kumukuha na lang si mama ng itlog dun sa alagang manok niya. Alam nyo ba yung native na manok? Hindi siya 45 days na manok Mas maliit siya. Kumukuha lang si mama ng itlog doon sa nalimlim niyang manok. Minsan nga nagpapaalam pa yun Hello, pahingi muna ng itlog mo Itlog ka na lang ulit. Kawawa naman yung manok. Kawawa, tuloy naman ang kain mo. Pagpasensyahan nyo na nga pala guys, matagal ang ating upload ng animation. Medyo busy lang talaga tayo Kailangan natin mag-grind in real life. Babawi na lang tayo kapag nakaluwag-luwag na si schedule. And by the way pala, maraming thank you nga pala kay idol ulit natin na si Ryo-kun. Kasi nakasama na ulit natin siya sa ating animation ngayon. Check nyo yung ibang video niya guys, nakika-extra din tayo doon kahit papaano. So yun na lang muna ang ating technique pag walang maulam at sana nagustuhan nyo ang ating animation ngayon. Kaya huwag kakalimutang mag-like, share, at subscribe ka na dyan At huwag mo na din kakalimutang i-hit ang notification bell dyan sa baba para updated ka sa bagong animation natin. Yun lang, keep safe and God bless. Bye bye!